Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggo na kasaysayan na pinamagatang Kahit Sino Ka Paman. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Love alive, I can't forget you, and it won't be. Ano ba ang order ko sa inyo, Breaks? Patayin. Okay, patahimikin si Mr. Chan, Mayor. Pero ano ang ginawa nyo? Mayor? Gusto ba nyo na itapon kayo sa karagatan mula sa helicopter na nakatali at may mabigat na bato sa inyong katawan? Hindi, Mayor. Kung ganon, kumilos kayo at huwag kayong magpapakita sa akin kung hindi nyo nagawa ang mga binilin ko sa inyo. Opo, Mayor. Bibigyan ko kayo ng 24 hours para sundin ang mga bilin ko. Masusunod, Mayor. Kailangan na bago kumanta ng sintonado sa mga pulis, ay mawala na sa daan natin. Areglado, Mayor. Mabuti. Kung matapos ang pinagagawa ko, ay isunod nyo na kidnapin si Elaine. Opo, Mayor. At dalhin nyo sa rest house doon sa radyo. Opo, Mayor. Pero gusto ko malinis lahat ng gagawin nyo. Opo, Mayor. Ipalam niyo sa lahat ng hawak natin na naka-uniforme dito sa bayan ng San Miguel. Sige. At lagi niyong tatandaan, susundin niyo lahat ng bilin ko sa inyo. Ano? Bangkay ng isang lalaki na inihulog at may 30 meters ang lalim ng pangin. Sige, sir. Pupunta kami agad dyan. Kasama ko ang mga soko. Oo, sir. Sige. Sa barangay Puyupoy. Sige, sir. Sige. Bye. Kung hindi ako nagkakamali,
Biktima yun ng salvage ng mga mailap ng vigilante group. Talagang matigas ang ulo mo. Ikaw na babae ka. Papa. Alam ko na nakipagkita ka na naman doon sa hampas lupang pulis na yon. Ito ang tatandaan mo. Hindi ko gusto na suwayin mo ang bilin ko. Bakit ganyan kayo, Papa? Ano itong ginagawa niyo sa akin? Wala ba akong karapatan na pumili ng lalaki na mahalin at katuwang ko habang buhay? Di ba alam mo naman na ayaw ko sa taong ambisyoso? Dahil isa lang siyang pulis. Yun lang ang ipagmamalaki niya sa'yo. Hindi naman ganyan si Sadiri, Papa. Alam ko! Nang gusto ng hampas lupang pulis na yon na maging mayaman sa pamamagitan mo. Papa, hindi. Alam kong... Huwag ka nang magkatwiran pa! Ipagtatanggol mo pa ang hampas lupang yon! Kahit anong mangyayari, hindi ako papayag na mahulog ka sa hampas lupang pulis na yon! Kagagaling namin kanina sa lugar na kung saan natagpuan ng bangkay. Sino ang biktima? Si Ginoong Rick Chan. Isa ba siyang Chinese? Phil Chai. Isang businessman. Pero may mga kinalaman sa mga mailap na drug syndicate na nag-ooperate dito sa probinsya. Oh, Diyos ko. Sino ang may gawa? Mailap na death squad ng isang mataas na opisyal. Ano? Ay, nako. Anong klaseng opisyal yan? Isa sa sangay ng gobyerno o kaya ay elected official? Elected. Ano? Mataas ang posisyon niya. At mailap na kagrupo ng triad. Ha? Isang drug syndicate. Na kung saan, sa daungan ng San Bartolome ang pinagdadaungan ng mga epektos. O kaya ay shipment. Eto, Bricks. Para sa inyo na mga kasama mo. Bumili kayo ng pulutan at alak at magpakasaya kayo. Maraming salamat, Mayor. Pero huwag kayong masyadong uminom dahil may susunod na misyon ang grupo nyo. Pero... opo, Mayor. Masusunod. Gusto ko sa bespiras ng kaarawan ko, magawa na ninyo ang pinapagawa ko sa inyo. Reglado, Mayor. Yun ang aming regalo sa inyo. Yan ang nagustuhan ko sa mga sinabi mo, Brex. Opo, Mayor. Si Elaine na nag-miscommerce sa paralan nila. Totoo yan, pang beauty contest. Opo, Mayor. Pang-model ang ganda niya. At nagustuhan ko ang sinabi mo na siya ang regalo nyo para sa akin. Pero balita ko, Mayor, may boyfriend na. Hindi mo pa ba alam kung ano ang gagawin nyo sa kanya? Mayor? Naiintindihan mo na siguro ang ibig kong sabihin. Opo, Mayor. Patahimikin namin. Nagaya ng ginawa namin kay Rick Chan. Girl, I need you. I need your love. Ooh.
Hindi ko alam, Inay, kung bakit galit sa akin si Mayor Bartolo. Alam ko, anak. Alam niyo? Alam niyo ang iniisip ko, Inay. Pwede, anak. Alam ko ang kahirapan ng buhay, ang dahilan. Hanggang sa pag-ibig ay ganyan. May diskriminasyon. Dahil ba sa isa akong pulis dito sa bayan natin? Huwag mong tanungin sa akin yan, anak. Dahil ikaw mismo ang nakakaranas niyan. Kaya kung may magagawa ako, ay kalimutan mo na si Heidi. Sa nakikita ko, walang mabuting mangyayari sa relasyon ninyo hanggat nag-ahari ang kanyang ama. Hindi, Nay. Nakahanda akong ipaglaban ang relasyon namin. Kahit ikamatay mo, Opo. Kahit ikamatay ko. anak, Dahil wala nang silbi ang buhay ko kung mawala si Heidi sa akin, Inay. Parang malungkot ka, Heidi. Anything wrong, friend? Niyaya mo pa ako dito sa restaurant. Lorna, bakit ganito? Bakit hindi maintindihan ni Papa ang damdamin ko? Bakit pati kapakanan ng puso ko pinakialaman niya? Hindi ko rin alam kung bakit may mga ganyang magulang. Pero kahit ano ang mangyari, ilalaban ko pa rin ang relasyon namin. Wala naman akong makita na dahilan kung bakit ayaw ni Tito Bartolo kay Sadiri. May trabaho naman yung tao. Isang sarento ng pulisya. Di ko rin maintindihan. Bakit mainit ang dugo kay Sadiri, Lorna? Totoo na may kabahagi ng pulisya na may kinalaman sa illegal na activities. Pero sa tingin ko kay Sadiri, hindi naman ganun. Oo, pero para kay Papa, ambisyoso daw si Sadiri na gusto niyang yumaman sa pamamagitan ko. Ganyan? Yan ang sabi ni Papa. Ayaw din niyang mapunta sa ambisyoso na tao ang pinaghirapan niya. Ay, ano ba naman ang papa mo? Pero, ang masasabi ko, Lorna, walang makapaghihiwalay sa amin ni Sadiri. Ipaglalaban ko ang damdamin ko hanggang sa huling hininga ko. Heidi, Matamisin ko pa na maputol ang hininga ko kaysa mawala ang mahal ko. Bakit ngayong ka lang umuwi? Papa, may ginawa lang kami sa opisina. Ha! May ginawa sa opisina o nakipagkita ka na naman sa pulis pato lang yon? Papa, totoo ang sinasabi ko. At dumaan kami ni Lorna sa restaurant. Nakasama ang pulis na yon? Hindi, Papa. Alam mo naman, Iha, na may gustong pakasalan ka. Si Attorney Ronald D. Gracia, na anak ni Congressman D. Gracia. Ayaw ko, Papa. Siya ang gusto ko para sa'yo. Ha? Matatapos na ang termino ni Congressman at ang anak niya ang papalit sa kanya. Sorry, Papa. Pero hindi ako papayag sa gusto niyon. Ay! Heidi! Bumalik ka! Huwag mo kong tatalikuran habang nag-uusap tayo! Bastos na bata. Huwag mo akong suwayin, Heidi.
Dahil hindi ako papayag na ang pakialamero na pulis ang makinabang sa kayamanan natin. Gagawin ko ang lahat para lamang maghiwalay kayo. Girl, I need you. I need your love. May mamanmanan kayong mailap na smuggler, anak? Opo, inay. Naku, anak. Mag-iingat ka. Sigurado na armado ang mga yon. Huwag kayong mag-alala sa akin, inay. Talagang mag-iingat ako. Ano ba ang kinasasangkutan nila? Iba't iba. Pero mas lalo ang droga. Na naman. Opo, inay. May nakarating kasi na intelligence report sa opisina namin. Naisa itong bayan natin na transport point na isang sindikato. Diyos ko, anak. Mag-ingat ka. Hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari sa iyo. Malaki ang awa ng Diyos, Nay. Hindi niya payagan na may masamang mangyari sa akin. Si Bricks, tumatawag na naman. Hello, Bricks. Ano ang balita? Mayor, areglado na. Nasa rest house na ang regalo namin sa'yo. Ano? Pero ang boyfriend niya, anong gagawin namin? Itapon nyo. Opo, Mayor. At ang sasakyan niya? Kung maganda, kayo nang bahala. Pero kung walang silbi ang sasakyan niya, sunugin na nyo. Masusunod ang utos niyo, Mayor. O sige, kayo nang bahala dyan. Alam na ninyo ang inyong gagawin. Opo, Mayor. Bye. Bye, Bricks. Ito ang kagandahan kung nasa posisyon ka. Makapangyarihan ka. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo. At madali lang na mawala ang kalaban mo. Pero ang tinyenteng salbasyon na yan, huwag siyang magkakamali. Dahil isang bala lang ang katapat ng buhay niya. Talagang matigas ang ulo mo. Papa, Nagkasama na naman kayo ng lalaking yon, di ba? pasensya na, Papa. Pero wala naman kaming masamang ginawa. Wala kung wala. Pero di ko gusto na maging malapit ka sa kanya o di kayo makipagrelasyon ka sa pulis patolang yon. Sorry, Papa. Pero ito yata ang pagsuway ko sa mga bili nyo. Oh, ano? Nasa hustong gulang na ako, Papa. Kung naging sunod-sunuran ako sa inyo noon, masunurin ako. Pero hindi na ngayon. Ano ka mo? Ikinalulungkot ko, Papa. Pero hindi nyo na ako mahahadlangan na makipagrelasyon sa mahal ko. Ikinalulungkot ko, Papa. Bakit nyo ako sinampal, Papa? Dahil ba sa malaki ka na, susuwayin mo na mga sinasabi ko sa'yo. Lagi mong tatandaan, ama mo pa rin ako. Dahil hindi na makatwiran ang gusto nyong mangyari. Hindi dapat kayo makialam sa tinitibok ng puso ko. Di pwede na diktahan nyo ako, Papa. Yan ang sinabi mo. Pero ako pa rin ang ama mo. At ako lang ang nakakaalam na ikabubuti mo. At yun ang ginagawa ko para sa'yo, iha.
Hindi kabutihan yan, Papa. Kundi pinipigilan niyo ang kaligayahan ko. Ito ang tatandaan mo. Kung ano ang gusto ko, yun ang masusunod. Papa, anak niyo pa ba ako? Ano pa mo? Kung anak niyo ako, Papa, sana hindi niyo kikitilin ang kaligayahan ko. Ano? Pero iba ang gusto niyong mangyari. Mas gusto niyo na makita niyo akong nahihirapan at nalulungkot dahil sa sarili niyong kaligayahan, Papa. Tatandaan mo ito. Para sa kabutihan mo ang iniisip ko at maging maginhawa ang buhay mo. Nagkakamali kayo, Papa. Kung ang alam niyo ay kayamanan lang ang magpapaligaya sa iyo. Kung ganyan ang nadarama at pag-aakala niyo, Papa, huwag sana niyong ihambing sa akin. Kailan ka pa natutong sumagot sa akin ng ganyan? Kayo ang nagtulak sa akin, Papa. Kahit saan tayo pumunta. Hindi niyo dapat napakialaman ang itinitibok ng puso ko at karapatan ko ito. Dahil sa taong yon, natuto ka ng lumaban sa akin. At ito ang tatandaan niyo, Papa. Oras na may masamang mangyari kay Sadiri, ako mismo ang magsusuplong sa inyo. Ano ka ba? Sorry, Papa. Pero tandaan niyo, marami akong alam na illegal na gawain niyo. Ano? At ang masasabi ko, kung hindi niyo titigilan, yan ang huhusga sa inyo. Walang yak, bata ka. Hindi ako papayag na mismo ang aking anak ang magpapahamak sa akin. Gagawin ko ang lahat. Pinatawag daw niya ako, Mayor. Umupo ka, Teniente. Thank you. Alam mo, Teniente, pinupuri kita sa katapatan mo sa iyong tungkulin. At marami ka ng mabubuting ginawa habang ikaw ay nasa serbisyo. Salamat, Mayor. Pero isang bagay ang hindi ko nagugustuhan sa iyo. Ano po yan, Mayor? Ang pagkaambisyoso mo. Mayor, Kung gusto mong maging mayaman, huwag mo sanang gamitin ang anak ko. ano ang ibig niyong sabihin, Mayor? Eto ang blank check. Ilagay mo dyan kung magkano ang gusto mo na katapat ng pag-iwas mo sa anak ko. Ano? Ayan, isulat mo. Binibili ba ninyo ang karapatan kong magmahal, Mayor? Malaking halaga ang binibigay ninyo sa aking pag-ibig. Kung yan ang pagkaintindi mo, oo, ganun na nga. Dahil isa lamang akong ordinaryong pulis, ganon. Ganyan ang tingin niyo sa akin. Ano naman? Oo, bago ka o kung baguhan ka sa posisyon mo ngayon. Pero kailanman, hindi kita gusto para sa anak ko. Hindi isang kagaya mo ang makikinabang sa pinaghirapan ko na iintindihan mo. Hindi ko pinagbibili ang karapatan kong umibig, Mayor. Lalo na ang karapatan kong pumili ng mamahalin ko. Ano? At para patunayan ko, Pinunid mo ang tseke. ikinalulungkot ko, Mayor. Pasensya na. Maiwan ko na kayo. Ang loko yun. Girl, I need you. I need your love.
Ano ang mga susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Kahit Sino Ka Paman. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.